Usapan natin fake news. Ano bang mga psychological factors ang dahilan kung bakit nga ba ang isang tao ay mas madaling mapaniwala ng fake news? Yan ang unang gusto kong malaman. Kasama po natin si Doc Rian Portugues. Magandang umaga po. Magandang umaga po, DJ Chacha. Hi sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Good morning, Doc Rian. Thank you for being on the show. Usapang fake news. Sa pinakahuling pag-aaral nga po kasi ng SW survey, ang sinasabi nila 51% ng mga Pilipino ang hirap na tignan kung ang isang balita na kanilang nababasa o naririnig o napapanood ay fake news ba o hindi. Ano po bang psychological factors ang nagiging dahilan nga kung bakit ang isang tao ay mas madaling maniwala sa fake news? Napakagandang tanong kasi napakalapit na din ng eleksyon, no? Pero isa sa pinaka nakikita natin, pero syempre marami tayong mga factors kung bakit naapektuhan yung mismong tao, no? Hindi lang psychological kasi meron ding influence dito yung social, tsaka syempre yung mismong demographic kung anong type ba sila kabilang, no? So, pero yung pinaka-common dito na nakikita ko ay yung tinatawag nating motivated reasoning, no? Kapag meron kang motivated reasoning, yung bias mo, it always leads to yung conclusion. Kumbaga, kino-confirm mo yung bias mo dito sa nararamdaman mo or napupusuan mo. Kaya kung minsan, parang hindi mo na na-check kung ano yung mga factual. Pero syempre, ang hirap din naman na parang doon lang natin, no? Parang exclusively na titingnan na kaya naniniwala sila sa fake news. Pero kasi ang laki din ng role ng media, no? Kung mapapansin natin, ang dami natin nakikitang mga ads sa kalye, minsan sa radyo, naririnig natin, minsan kahit sa TV, na kung minsan, no, yung mismo mga tumatakbo, halimbawa, o kaya may mga fake news, no? Yung mga sa social media pa lamang, kapag paulit-ulit na nakikita ito ng tao, mas mataas din yung tsansa na mas naniniwala sila. Yung tinatawag natin na familiarity. Diba? So the more na you are exposed to misinformation, disinformation, minsan yung acceptance natin, yung level of acceptance increases. So kasama din yan sa nakikita din nating mga issues. Pero in terms of personality type, no, yung mga tao na napapansin natin na pwedeng highly agreeable sila, kumbaga in terms of their personality type, highly agreeable, mabilis silang mapaniwala, no, kung ano man ang naririnig nila, receptive sila. Yung mga tao naman din na pwedeng highly open, no, yung kanilang trait, no, mataas din yung chance na pwedeng maging accepting sila sa kung ano man yung napapakinggan din nila. So may kinalaman din yun. Pero pwedeng matimpla din naman yan syempre kapag meron kang educational background, 'di ba? Kapag nakapag-aral ka o kaya kahit papaano binibigyan mo ng chance yung sarili mo na makinig ka, okay din naman yung openness kasi minsan nakikinig ka. Kaya lang kapag na-match din yun sa highly agreeable ka tapos medyo hindi ka ganun ka conscientious dun sa mga napapakinggan mo, hindi ka nagiging kumbaga hindi ka nagiging maingat sa mga nababasa o naririnig mo, pwede ka talaga maniwala sa fake news. So may mga issue ng income, education, gender, and age din yan. Especially halimbawa yung age, yung mga mas matatanda at hindi masyadong marunong gumamit ng internet, di ba? Kapag nakita nila AI generated yan, pwede silang maniwala. So may iba, mataas ang pinag-aralan, pero dahil hindi sila digital native, pwedeng maniwala din sila sa fake news or disinformation. Kaya ang hirap, napaka-komplikadong usapin ito, kaya nga, napakaganda na tinanong niyo din siya. Oo, Doc Rian, isa-isahin natin yung mga nabanggit ninyo. Simulan natin doon sa unang sinabi nyo about motivated reasoning and bias para mas maintindihan ng mga kapatid natin. Ano ba yung motivated reasoning? Ano po ba yung bias? At paano yan nakakaapekto sa pagpapaniwala ng isang tao kung ang nababasa niya ay fake news or hindi? O naririnig ay fake news or hindi? Pag sabi kasi motivated reasoning, kasi ang normal na dapat at yung tama na paraan para tayo ay magkaroon ng maayos na parang tama yung ating tinitingnan, yung na-evaluate natin yung ating sarili, kung ano yung lumalabas na ebidensya, saka lang tayo magko-conclude kung tama ba ito o mali. Kaya lang kapag sinabi nating motivated reasoning, meron ka ng assumption, meron ka ng iniisip kaagad, meron ka ng desired na parang outcome sa mind mo, tapos hinahanap mo na lang yung mga ebidensya sa paligid mo para mapaniwala yung sarili mong tama ka. So magkaiba yun sa pagiging scientific, di ba? So kumaga parang gusto mo lang paniwalaan yung gusto mong paniwalaan. In short, ganun siya.
'Diba? So parang ano yan, connected Bias. si motivated reasoning kay bias. Halimbawa, political bias. Oo. Gusto mo yung isang tao, so minsan kapag may napapanood ka, naririnig ka o nababasa ka na balita tungkol sa tao na yan, dahil political bias mo siya, gusto mo siya, hindi mo Yeah. na iniisip minsan kung tama o mali ang nababasa mong balita. Parang ganun po yun. Hindi mo na tinitignang maigi. Oo. Hindi ka na nagfa-fact check. Oo. Oo, hindi ka na nakakapag-fact check. Alam mo, ang ganda na sinabi mo, DJ, no? Kasi yan yung pagpa-fact check. Kung titignan natin yung populasyon ng mga Pilipino, marami sa atin ay mga mahihirap. So kapag mahirap ka, ang focus mo ay survival. Kapag survival, ibig sabihin, yung iba dyan ay wala na silang panahon para mag-fact check. Kasi ang kanilang pinofocus ngayon, sabi nga kay Abraham Maslow, physiological needs, pagkain, survival. So itong mga to, kung ano lang ang marinig nila, kunwari itong politiko, napakadami niyang kakayanan para makinarya, para siyempre ma-promote siya. Kunwari, ang napag-aralan niya sa demographic ng Pilipino, mahirap, ang gusto nila malapit sa Diyos. Kunwari, ang gusto nila halimbawa yung mga tao naniniwala kapag kunwari mukha kang action star, ganyan, mukha kang hero. So yun yung ipoportray niyang image, no? Sa mga promotional ads niya. So itong mga tao na wala ng panahon para mag-fact check, pero napanood nila na, uy, mukha siyang savior. Uy, mukha siyang matino. Hala, maka-Diyos siya. Pero hindi mo alam sa background niya, ang dami niya palang mga background na ginagawang hindi maganda. So hindi na nila nakita yon kasi nakita nila maka-Diyos. Nakita nila action star or something like mukhang hero, ganyan. O kaya naman mukhang strong yung personality. Pero yun lang naman yung image or persona na gusto niya ipakita sa mga tao. Pero in terms of competency, competent ba itong leader na ito? Doon papasok yung tinatawag na motivated reasoning. Kung ano lang gusto mong makita, dahil ito ay connected sa kung sino ka, yun lang yung mismong paniniwalaan mo. So wala ka ng pagkakataon na pakinggan pa kung ano pa yung side na yun. At kung minsan, hindi mo rin kasalanan. Kasi minsan biktima ka nga din ng issue sa lipunan natin dahil mahirap ka, wala kang access sa internet at wala kang pagkakataon na i-check din kung tama ba itong nakikita mo or napapanood mo. No? Ayan. Siguro itanong mo sa kanya. Ang lalim, no? Okay. Ang lalim. Andito na si Manong Ted, Hindi, may hindi, dito tanong. kay Professor. Meron bang pagkakaiba yon o talagang pareho sila sa kung tawagin ay blind follower? May kinalaman din po siya, no? Parang halos connected na din nun. Kasi kapag sabi mong blind follower ka, di ba? Parang yun nga, bulag ka eh. Kumbaga, kung ano na lang ang sinasabi, kung ano na lang ang gusto mong makita, yun na lang yung papakinggan mo. So yun yung mga nagko-contribute dun para maging blind follower ka. At naging obedient ka lang. Opo. Ayun siya. Di ba kapag blind follower, Professor, meaning basta itong taong ito, gusto ko siya, idol ko siya, susuportahan ko siya, ano man ang sabihin ninyo, ano mang ebidensyang ilabas ninyo, basta gusto ko siya at ipagtatanggol ko siya. Yun ba yung blind follower? Yun ba yun? Yes, oo, ganun siya. So Kumbaga, okay, kahit ano pang iba sa kanya. ano ang tawag sa kanya na meron bang psychology term sa ganung uri ng tao? Ano 'yun? Maaari ba Opo, yun. maaari ba tawagin natin siyang, sorry sa mga nakikinig ha, pasintabi po. Ano ba 'yan? Tanga? Ano ba 'yan? Talagang ano bang pwedeng itawag sa ganung uri na kahit alam niya na itong kanyang iniidolo alam niya na, klaro na naman sa mga ebidensya, lahat na ng mga ebidensya, pero hindi, gusto ko pa rin siya. Oo, sinisiraan niyo lang siya. Hindi totoo yan. Anong mayroon bang clinical term doon? Well, ayoko silang tawagin. Yun, isa din to sa magandang tanong po ninyo, no, Sir Ted. Kasi isa sa mga nakikita din nating sa mga pag-aaral, kapag mataas yung chance na meron din tayong shame na ibinibigay dun sa mga taong palagay natin halimbawa ay tanga or bobo o kaya bulag, mataas yung chance na instead na mas maging open sila, mas nagiging resistant sila to change. Kaya as much as possible, kung nakikita natin na ganun, no, na parang mukhang bulag sila or medyo hindi sila aligned dun sa nakikita nating competent, mas maigi po na parang ano na lang, no, kung ano yung nakikita natin, kilalanin natin sila kung ano ba yung naging rason kung bakit sila nag-come up dun sa idea na yon. Kasi kapag tinawag din natin sila halimbawang bobotante o kaya naman blind follower, pwede din silang mas maging resistant at hindi tayo pakinggan. Oo. So ano ang Yun. so paano mo sila dapat Paano pakibagayan, i-approach? kasi kung
kung masakit, no, kapag sinabing itong mga to yung nga Mm-mm. syunga, 'di Mm-mm. ba? Oo, Oo. lalo silang magiging gano'n, so lalo silang hindi lalambot. Ah, ah, Mm-mm. ano dapat ang handling sa kanila? Mm. Madalas tayo ay naniniwala or kumbaga parang mas nagiging open kapag meron tayong trust sa kausap din natin. So kung magpo-focus tayo doon sa, kunwari, kinakausap natin siya na para bang hindi siya iba sa atin, para bang kaibigan. Mhm. Sinong binoto mo? Para ganyan. Or ano yung binoto mo? Sino binoto mo? Kasi ako ang binoto ko si ganito. Ganyan. O kasi ito yung nakikita ko sa kanya. Ikaw, paano mo ba nakita siya? Or paano mo ba nasabi na siya yung dapat? Parang pag-uusapan nyo lang na para bang normal lang siya. And then, pwede siyang makinig doon. And then, going through the process ng nakikinig siya, pwede ma-change yung kanyang belief na, ay, o nga, no, parang di ko naisip yun. O nga, no, parang di ko nakita yun. Hanggang sa, di mo papansin, nag-change na siya. Oo. So, pwedeng simpleng pakikipagkapwa. Yun yung tawag natin na pakikipagkapwa. Oo. Usap Okay. lang. Minsan ganun lang na level. Pangit Sige. din kasing educate. Kasi minsan Oo. feeling nila parang kulang mas sila. superior, Oo. mas superior yung isa doon sa isa kapag Oo. sinasabi na. Anyway, pero Oo. pero sa ating lipunan, Professor, Mm-mm. dapat naman natin igalang, 'di ba, yung lahat ng political belief ng bawat isa, 'di Tama. ba? Dapat ginagalang natin 'yan. Totoo. And we do not really impose. You can parang you can, you can express kung ano ang damdamin mo, kaisipan mo, at lahat ng informasyon, pero at the end of the day, kung maniniwala sa'yo o hindi, nasa tao na nga iyan. Ganon, no? Oo. Tama? Yeah, Okay, oo. okay. Oo. Pero, Kaya kailangan maging maingat po talaga sa pag-share, no? Parang hindi masyadong gigil kapag nag-share kasi the more na mas nagiging resistant talaga sila. Oo. pero, sa ngayon, may mga binabayaran na rin o hanap buhay na rin yung pagiging ganon. Meron bang ganon din Tama. dahil din sa, nasa bahay lang ako, meron akong 10 gadgets dito, ibinigay sa akin ng aking principal, at ang tawag sa akin nila ay troll. Yes. 'Di ba? Ang tawag nila sa Oo. akin panggulo ako, basta ako, inutos ako, sumisweldo, itong aking papel sa buhay ng mga tao. Basta itong taong ito, ipagtatanggol ko ito sa lahat ng forum, at yung mga kumakalaban dito, sisiraan ko sila. Anong tawag sa mga ganun tao? Yeah, yun yung tatawag niya nga pa sa slang na troll behavior, no? Opo, troll behavior po talaga sila. Yun, kumbaga parang sila yung mga tao na talagang binayaran na para ma-disrupt talaga yung constructive discussion. Yeah. Hanap oo. buhay na, kumbaga. Yes, oo. Pero may mga na-encounter ako na mga trolls na ginagawa nila yun pero pinagsisisihan nila. Tapos may mga tao na ginawa nila yun pero iba pa rin yung binoto nila. Pero at the end of the day kasi yung trabaho nila sobrang halaga. Kapag ginawa nila yun, mas maraming mga tao ang mako-convince dun sa misinformation tsaka disinformation. Kaya hopefully, kaya nga patuloy sana natin pinag-uusapan nito na mahalaga na magkaroon ng voters education para maintindihan nila na ito nakasalalay yung ating kumbaga kinabukasan wala dun sa boto nila. Oo, natin. Okay. Sige. So again, sabi nga ni mahirap din yung 'di ba, yung pag hindi mo ginalang yung opinion ng iba sa politika, o maging sa relihiyon, ganun po 'yun talagang matinding pagtatalo 'yan. Pero Professor, 'di ba sabi nga nung isa na aming mga namin nakausap, binabayaran ka para magpakalat ka ng mali na impormasyon. 'Di ba doon pa lang values na 'yon ang pinag-uusapan doon? Alam mo, masamang trabaho yata 'yon nung magpakalat ka ng kasinungalingan. Pero tinatanggap mo pa rin, ginagawa mo pa rin. Di ba nagsisimula yan sa values ng tao? Yeah, totoo yun, no? Kaya lang napakalalim din na usapin yun kapag pinag-usapan yung trolling kasi usually iba parang pumapasok sila doon dahil kapit din sa patalim, dahil binabayaran sila. Oo. And pwedeng ganun din. And at the same time, yung iba naman, nag-e-enjoy din talaga sila kasi meron silang mga malevolent behavior na tinatawag. Alam mo, may tendency talaga sila na, may kinalaman din sa
psychopathy. Pero mostly kasi sa mga nandyan sa mga troll talaga, lalo na dito sa atin ay dahil dala ng kahirapan kaya din sila kumakapit sa ganong klase ng patalim. At kasi dalawa nga din daw yan. Meron pong, alam mo yon, kumikita dahil doon sa ganong uri ng Yeah. trabaho. Meron naman talaga na may mga tao ba na natutuwa lang sila kapag doon, sa example sa isang forum, no, sa internet, na napapagalit nila yung ibang tao, na nagre-react sa kanila ng violente, kumbaga yung kanilang ine-engage. May mga tao bang masaya sila kapag ganon ang kanilang nakukuha na reaksyon sa mga post nila ng kasinungalingan? Oo. Oo, mataas yung kanyang sadism, no? High in sadism, meaning mga taong natutuwa kapag may nasasaktan. Oo, o kaya nararamdaman mali sila. So, may mataas na level, pwedeng tumataas yung levels of sadism. May kinalaman yun doon. Kumbaga, meron kami natawag na psychopathy, sadism, yan. Isa yan sa mga, ilan sa mga issues din kung bakit yung iba nafo-fall dun sa troll behavior. Oo. So, kaya importante, i-improve natin yung empathy natin, no? Para kanino ba natin ito talaga ginagawa? Bakit ba natin kailangan bumoto? So, kailangan kumonekta sa sarili. Tsaka, syempre, dun sa kapwa din talaga natin. So, ayun. Pero, syempre, mahirap talaga yan kapag ito ay usapin ng bayad dahil nga kailangan nilang mag-survive. Para sa Oo. kanilang kumakalam na sikmura. Tapos yung binabanggit mo din kanina Oo. na factors din kung bakit mas madali maniwala ang fake news sa mga mahihirap ay dahil nga ang kanilang primary na ginagawa ay survival. So hindi na sila nakakapag-fact check pa. Yung binabanggit ni Manong Ted kanina na values, na malamang may kinalaman nga kung bakit ang isang tao mas madali maniwala sa fake news. Yung pagiging critical thinker naman ng isang tao. Kasi kung meron kang critical thinking, hindi ka agad maniniwala sa fake news. Ito ba, dapat mas tinuturo sa eskwelahan or even yung mga nasa bahay, yung mga magulang, meron ding ambag agad na as early as ilang taon ba dapat sinasana yung mga bata na pag nagbabasa ng balita, hindi agad dapat naniniwala? Oo. Yeah, dapat kasama naman din talaga yon. And actually, dapat nandun naman yan sa curriculum, no? Kaya lang hindi siya very specific na critical thinking kung minsan. Pero nandun yan sa mga natin, sa curriculum din naman natin. Kaya lang siguro maganda na idagdag talaga yung about sa voting. O para talaga nakafocus dun sa kung paano ba talaga bumili, paano ba i-workout. Pero as early as meron naman din tayong ganun po, pwede naman siya ma-exercise. The mere kalimbawa na nagko-question yung mga bata, nakakatulong yun para mag-start ng ma-develop yung kanilang critical thinking, yung judgment nila, makapag-form sila noon, di ba? So kaya yung mga why questions na yan, importante para ma-exercise yung critical thinking natin. And at the same time, hanapan ng mga talagang maiging ebidensya, yung talagang magpapaliwanag ng iniisip natin. Hindi lang basta dun sa opinion lang ng iba. Kasi kasama din yun, no? Minsan kasi kapag nakikita natin na nanggagaling yung information sa isang taong tinitingala natin, mukhang meron siyang power, pero hindi naman siya expert, may tendency tayong maniwala sa kanya kasi siya ay person of authority. Isa din yun minsan kung bakit yung critical thinking hindi rin naka-follow. Kasi may tendency din tayong ganun, ay, tiwala ako sa kanya. So, baka tama naman yan. Minsan ganun na rin siya. Maganda yung sinabi niya. Yung sinasabi niya kanina, minsan pag may influencer na napanood, hindi lahat ng tao, ang isang tao na madali maniwala ng fake news, kapag nakita niya na si ganito ang nagsabi, naniniwala siya agad kasi parang ang tingin niya, dami followers, influencer to, maniniwala ako dito. Or sometimes, hindi nga sa following. Babalik na naman tayo dun sa bias ng tao na nanonood o nakakakita ng balita. Totoo. Kung minsan nga, yung maniniwala ka, di ba? May mga tao may posisyon at meron silang mga lisensya na nga nagagamit pa sa hindi maganda. So, nakakalito. Kaya malilito din sila kasi hati din siya. Yeah, kaya komplikadong proseso talaga yung ganitong usapin. Kaya importante yung patuloy na ganitong usapan at saka voters education talaga. Talagang nandun tayo sa community din na level. Voters education na kanina sinasabi mo, parang sa curriculum natin na ituturo naman, pero for you, kulang pa, hindi sapat. Dapat mas paigtingin ang pagtuturo, pati social media education. Yeah, kasama dapat talaga yun. At yung paraan kung paano dinideliver po ito. Kasi kung minsan, paano siya dinideliver, kunwari yung mga kabataan, maganda na may alam sila. Kaya lang minsan, kapag kung paano natin ine-educate yung mga kapwa natin, halimbawa yung
wala masyadong alam, 'di ba? Mm. Yung tendency ay masyadong strong, 'di ba? Instead na ma-educate sila sa paraan na parang mas open, mas nagiging resistant kasi yun nagagamit natin yung knowledge na parang bang superior tayo sa iba. Isa pang issue din yun, no? Yung shame. Oo, kumbaga, nagiging isa din siya sa issue kung bakit mayroong division din or nade-divide tayo. So, yun, kung paano din yung paraan, kung paano i-deliver. Pwede ba din natin can we conclude rin, Professor, na ang isa sa mga dahilan kung bakit ang karamihan sa ating mga kababayan ay madaling mapaniwala ng ilang mga tao, ng ilang mga gustong maglingkod sa bayan daw, ay dahil sa kanilang kahirapan. Basic factor yun. Hindi yun, undeniably, yun ang sitwasyon sa Pilipinas. Dahil mahirap ang ating kababayan, oo, kung sino, no, mahirap, no? So hindi na nakapag-iisip talaga. Pwede ba sabihin natin yon? Kaya yung iba, no, kung sino ang makapagbibigay ng ayuda, kung sino ang kanilang tingin malalapitan nila, doon sila. Oo. Kung sino magbibigay ng panandaliang parang tulong sa kanila para maiwasan yung kalam ng sikmura, yung basic, 'di ba? Yun minsan yung kasi ang gusto nila maramdaman Maramdaman sino ba nagbibigay sa akin ng pagkain, sino ba yung yung nagiging present. Oo, importante 'yun. Okay. Tsaka hindi na sila mag-aalam pa kung itong taong ito ay nagpapanggap lang, no? Oo, wala na silang fact-checking nga, basta importante. Yun na yata din yung motivated reasoning. Oo. Basically, doon ka babalik, di ba? Professor? Oo. Tama. Kaya importante din. Okay. Ako lang ang invitation ko dito ngayon sa mga ang invitation ko doon sa mga yung mga nag-educate din. Lalo pat meron tayong alam, gamitin natin yung lengguwahe na maunawaan tayo ng iba. Tama. Oo, kasi kapag yung 'di ba? Iba kasi ang dami ng alam talaga, pero yung word, yung pare, mas sanay sila sa Pilipino, mas sanay sila na mas madaling maintindihan, mas nakakatulong yun mas magaan. Kaya pansinin natin yung mga politiko na napaka-given naman yung sinasabi, napaka-cliche, wala na magugutom, etc. Pero naniniwala sila kasi yun yung mabilis na matandaan. So ngayon, paano itatranslate itong mga evidence-based information sa madaling maintindihan ng mga kapwa natin Pilipino, 'di ba? Yes po. Yes, Oo. yes na yes. At yan nga yung ginagawa mo ngayon, Doc Rian. May reason pala kung bakit pag pinapanood ko yung videos mo, the way you send your message to your audience, medyo mas malambing yung pag-explain mo, mas maayos sa pakikipag-usap. Kasi may factor din yun, pag nafe-feel nila na parang mababa ang tingin mo sa amin, mas di ako makikinig sa'yo. Yeah, marami naman talaga ang uhaw na matuto. Kaya lang kapag siyempre nararamdaman nila talaga na intimidating yung salita mo, parang ayaw nilang makinig. Ayaw nilang manonood ka na lang ng video, mamandohan ka pa, di ba?